Di ba? Nagbayag talaga ang Pangulo. Wala pa rin nasususpinding district engineer, kundi yung mag-attempt manuhol. Kailangan bang manuhol muna bago masuspinde? Alam nyo, res ipsa loquitur yan yung sinasabi nga natin. Uulitin naman natin para tayong silang plaka. Yung mga millennials, hindi na nila alam yung expression na silang plaka. No? Hindi na, yung paulit-ulit kasi streaming na sila eh. Spotify high-tech na eh. na sila, high-tech. Oo. Wala nang skip dun eh. Yung tumatalon-talon. Kasi yan po, kung nag-inspection ka, may ghost project, tanong mo kung sinong district engineer, suspend mo on the spot para matuto. At isuspend mo yung iyong secretary. Kasi, di ba, sinasabi niya, wala siyang alam. Eh kung hindi mo man alam, hindi ka in control of your department. At imposible, ako hindi naniniwala pasensya na sa mga kaibigan at mga supporters si Secretary Bunoan. Hindi ako naniniwalang hindi niya alam yan kasi hindi naman siya bago dyan sa DPWH. Matagal na siya naging assistant secretary ng DPWH. Nung araw, diba? Panahon pa ni GMA, nasa DPWH na si Bunoan. Naging acting nga siya noong 2007 na secretary acting. Ibig sabihin lang, high-tech na siya ngayon. High-tech na. Alam niya yan. Nag-umpisa siya from the ranks di ba? So yan ang problema niyan. Alam niyo kung talagang seryoso si Pangulong Marcos. Kung gusto niyang ma-redeem yan. Dalawang bagay. Unang-una, kunin niya na yung offer ni RSA, ni Ramon Ang. Di ba sinabi niya, kung gusto nyo, sosolvin ko yung flood control, yung flood problem ng Metro Manila, walang gastos. Libre. Ba't ayaw niyang patulan? Correct. Alam mo kung bakit ayaw ipapatol sa kanya nung iba? Siyempre, di wala na silang trabaho. Dilihensya. Wala na silang kurakot kasi kung isosolve yung flood problem ng Metro Manila nang walang gastos sa gobyerno, wala na silang flood control project. Bakit ayaw niya? Dati naman, tao ni RSA si Bunoan. Tao niya yan. Nagtrabaho sa San Miguel yung si Bunoan Yan ang background yan. That's number one. Bakit ayaw niyang kunin yung offer? Nag-offer yung tao, seryoso. Nagpa-interview pa. Ba't ayaw niya ng mga congressmen? Ba't ayaw ng mga pumapayo kay Pangulong Marcos? Kasi wala na silang pagkikitahan. Number two, ilagay mo dyan sa DPWH si June Palafox. Yun. Aayos yan. Napakagaling niya si June Palafox. Yan ang nagplano ng Dubai. By experience talaga. Libo na ang nagagawa niyang project sa ibang bansa. Kita nyo, Pilipino. One of the top architects sa buong mundo. Ayaw yung pakinabangan, ibang bansa ang nakikinabang. Hindi Pilipinas. Nandiyan na, di ba, proud tayo. Lahat ng tao na may konting achievement lang napapunta sa Broadway si Lea Salonga. Di ba, proud tayo. Proud. May mga nananalo, pati yung mga kusinero ng presidente na half Filipino, proud na proud tayo. Di ba? Di ba? Ano bang pakinabang sa atin? Na merong, anong pakinabang sa sambayanan? Na merong Pilipino na sa Broadway, okay, Lea Salonga, magaling kumanta. Ano ngayon? Hindi, wala sa pampapastos. Hindi naman sa pag-minimize ng achievement nila. Si Alex Ayala, congratulations, nanalo, di ba? Grand Slam. Ano ngayon sa flood natin? Ito, Pilipino. One of the top architects sa buong mundo. Ayaw niyong gamitin ng talent. Dapat dito kayo proud kay June Palafox 75 years old na pero gusto pa rin tumulong. Pero walang nakikinig sa kanya except noong panahon ni Duterte. Ilang beses na niyang binaster plan yan, binovolunteer na niya. Kasi, Anya, ako ay made na successful na ako. Wala na akong kailangan pa. Gusto ko lang makatulong pero hindi nyo pinakikinggan. Kung seryoso kayo, palitan nyo si Bunoan ni Palafox kung tatanggapin niya. Number 2, kunin nyo si RSA. Yung offer, hindi ko kunin sa gabinete. Kunin niyo yung offer ni RSA. Pangatlo,
ilagay niyo sa Magalong. Ang tagal niyang usapang yan. Ang tagal na nag-volunteer ni Magalong. Opo, O, tama. last week, kinausap pa ng Pangulo si Magalong. Wala pa rin independent commission. Wala pa rin nasususpending district engineer. Anong aksyon? Bukod sa papunta-punta sa mga di umano'y ghost flood control projects, nagalit siya. Gaganon-ganon siya. Gaganon-ganon. Nagagalit. Anin namin yung gaganon-ganon mo. O, nagagalit ka. O, nakatulong ba yan? O, Pero ito, imbestigahan. Aangat ang pangalan niya lalo dito kapag nagawan ng solusyon yan. Nino? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Paano aangat? Hindi nga umaangat. Lumulubog nga eh. Hindi nga po, pag tinanggap niya yung mga offer ng mga tao na Yes, ito. oo, yun nga ang sinasabi yun ang ko. solusyon eh. May natitira pang panahon to Opo. redeem himself. At number 4, panagutin, hindi lamang yung contractors na lagi natin sinasabi, biktima ng sistema yan. Yes, tama. Ang panagutin nyo yung gumawa ng sistema. Sino Tama. bang gumawa ng sistema niyan? Yung DPWH officials at yung mga kongresista. Ayun. Anong ginawa ni Pangulo? Lifestyle check. Ano ngayon? Lifestyle check. Okay. Si District Engineer A ay maranya ang pamumuhay sobra-sobra sa kanyang kakayahan bilang district engineer, sobra-sobra sa sweldo. Opo. O anong gagawin mo ngayon? Papailan mo sa ombudsman, unexplained wealth? O Matagal yan. kakasuhan mo ng graft? O pagkatapos ipo-forfeiture mo, dekada yun. Opo. Yun nga eh. Di ba Sayang. yung PCGG? Opo, di ba? Walang nangyari. Oo. Yun. Talagang galit din ako nung time na yun. Oo. Galit na galit ako. Nabulok na yung Aksyon na sasakyan. yung tanggalin nyo sa pwesto sapagkat habang nasa pwesto yung mga yan ay makakagawa pa yan ng paraan para takutin yung Tama. mga kontraktor, itago yung mga papeles. Kasi yan ang essence ng preventive suspension. Ayun. Kaya nga may preventive suspension kung ikaw may kasalanan para wala kang access dun sa mga records. Tama po. Hindi mo pwedeng gamitin yung poder para magsira ng records, mag-impluwensya ng witnesses, manakot ng mga witnesses, maka-impluwensya ng ibang tao, etc. Opo. Wala ni isang district engineer hanggang sa ngayon. Buwan na ang tinatagal niyang usapin na yan na nasususpinde. Dapat yan automatic. May problema yung project sa distrito mo. Suspended ka. Tama. Sinong congressman sa distritong ito? Imbestigahan. Yung ang lifestyle check nyo. Dito mo, sabi ni Pangulong Marcos, lifestyle check sa lahat ng opisyal. Lahat. Kakayanin ba yun? It takes time. Naglolokohan tayo rito eh. Ayan Matagal yan, matagal. Ayan ang tinatawag na MEMA. May masabi. MEMA sabi. At saka AIDS. 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 What's AIDS. AIDS? AIDS. Ano AIDS. yun? Di ba? Ano ibig sabihin? Yung sakit, di ba? AIDS. Band-aid. Hindi, AIDS. Solution. Di ba may AIDS na sakit? Opo, sakit. Yun, oo. Yun na yun. Yun, oo. As if doing something. I see. Hindi ko alam yun, sorry. Halimbawa, As sa if Bulacan. doing something. Sa Bulacan. AIDS. May anomalya sa Bulacan, district engineer, suspended ka. San Carlos City, suspended ka. Di ba? Oo. Dapat ganun. Fast action. Bago yung TRICOM, alam mo, for the first time, I will agree with Representative De Lima. Nung kinwestiyon niya, bakit yung TRICOM ang i-constitute para mag-imbestiga dyan? Wala maniniwala dyan. Correct. Waste of laway lan. Bago, sisigaw-sigawan nyo na naman yung mga tao roon. Invited guest. Ngayon, sana ako'y umaapila din sa Blue Ribbon na may mga nagbo-volunteer na mga dating congressmen. Unang-una si Congressman Teves. Yeah. Sana patawag ninyo. Mag-witness. Yun ay hindi na matatakot, makontempt yun. Kung may sasabihin man siya na laban sa kanyang mga kapwa-kongresista. Kasi, paano matatakot mag-contempt yun? Nakakulong na nga. Matatakot pa bang ikulong yun? Yun ang the best witness, nothing to lose. Hindi yung mga witnesses ni Ontiveros na lumalabas ay binabayaran. Kaya nga mamaya magpa-file kami ng ethics complaint laban kay Senator Ontiveros sa Senado. Dahil nagiging pattern na po eh. Nagiging pattern na. Umpisa pa yung corona trial, yung sinasabi ni Miriam, congressman pa yata, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Ontiveros noon, may mga nagsabing witnesses na sila ay kinausap. Nagiging habit na ni Senator Riz Ontiveros na kausapin yung witnesses. Alam nyo,
kung mayroong Senate inquiry at may witnesses, hindi mo dapat kinakausap yung witness na yan eh. Tama. Di ba? Hayaan mo silang maghayag ng kung gusto nilang ihayag. Witness tampering yan eh. Oh. Kaya, hindi pwede. Since nakakalusot siya nung panahon ni Corona, and then yung Kikian na dinimanda pa siya ng kidnapping ni Congressman Paras, and then yung sa Farmally, and then ngayon na naman dito kay Pastor Kibuloy, namimihasa eh. O, hindi pwedeng ganun. Ang nasisira, hindi lamang yung mga taong tinatarget niya by false witnesses, ngunit ang Senado. Nasisira ang reputasyon ng Senado kung may isang miyembro ang Senado na ganon. Opo. Pagkatapos, nagsasite pa ng jurisprudence na mali-mali. Oh. Hindi, namimihasa lang siya na maging bida. Yun nga eh. Pwede ka namang maging bida ng hindi ganon. Marami namang bida sa Senado. Hindi naman nagtatamper ng witnesses at hindi naman palpak ang sinasabi. Oh. Yun lang. Eto nga si Senator Lacson, may sinasabi ng mga kontraktor. O, dapat tanong mo sinong district engineer ang nag-aprobahan nito. District engineer, suspended. Ganon. Pakita mo ang kamay na bakal. Yun ang maganda. Yun ang dapat, yun ang strong leadership. Ito bayag leadership. Mabagal na leadership. Bayag. Yun nga sinasabi ko dito kay Bonoan. Ang sinasabi niya, hindi daw siya involved. Ang sinasabi din ng iba na nagdedepensa sa kanya, baka hindi daw alam ni Bonoan, may problema ka. Kung hindi mo alam, they have no business being there kasi dapat ikaw ang hepe niyan eh. Kung may kakulakuhan dyan, dapat alam mo yan. Otherwise, para ano ka nandyan? Useless. Kahit yung sinasabi niya, delegated po yan sa regional engineer, sa district engineer, o delegated, pero dapat may oversight ka. Anong ginagawa mo dyan? Tama. Nagkakamot ng puwet sa opisina mo. Hindi pwede yan. Dapat yan ay kung may kahihiyan si Bonoan, on leave siya. Mag-leave muna siya. Kasi I do not think, command responsibility yan eh. Yes. Yung sasabihin niya, walang command responsibility yan dahil delegated. Wala nang mananagot. Wala nang mananagot. Ba't may command responsibility pang doktrina? Di wala na, lahat na lang. Hindi ako pipirma. Kayo bahala kayo dyan. Kayo ang sabit. Hindi pwedeng ganun. Kaya nga may oversight. Kaya nga yung may kasabihan, di ba? Si Roosevelt ba yun? Na sinasabi niya, the buck stops here. Ibig sabihin, yung pasahan ng sisi, hanggang dito lang. Yun. Hanggang presidente lang. Wala na akong papasahan. Ultimately, ako ang may kasalanan ng lahat ng yan. Kasi alter ego, lahat ko yan eh. Ako pumili dyan. Dapat ganon. Si Tatay Digong yan Bago sasabihin niya, iniimbestigahan niya, pa-file niya ng kaso. Bakit ngayon lang? Hindi niya na-detect. Kailangan may magsabi pa sa kanya na may ghost project, kailangan malunod pa mga tao at tumirik yung mga sasakyan at magka-leptospirosis yung mga lumulusong sa baha bago niya filean. Mahina. Iyan ang problema kasi. Pag mahina ang presidente, hawa-hawa yan eh. The president sets the tone. He sets the direction. Pag astig ang presidente, astig yung mga yan. Astig lahat. Siyempre, naknampating alam mo, dapat talaga mag-leave na yan. Para naman. Kung wala rin lang gagawin, pahinga na po. Pahinga na muna. Mamahinga na. Oras nyo. Huwag naman mamahinga. Hindi, pahinga lang. Pahinga. Pag mamahinga, bakit di na magising? Hindi naman. Huwag naman. Hindi, ayaw naman natin yan. Yan. Actually, yan din ang panawagan ni Deputy Majority Floor Leader ng Senado na si J.V. Ejercito yan. The good one. Sabi niya, delikadesa lang. Sabi niya, hindi ko sinasabing may kinalaman siya. Baka nga. Although ako, duda talaga ako eh. I want to give him the benefit of the doubt, but I doubt the benefit. Ayan. Dami na nagigigil, Siyempre. Dami nagigigil sa chat natin. Lagay niyo si Palafox dyan. Ang dami magagaling na tao na gustong magsilbi. Si Palafox, si Magalong. Don't waste time, sir. Oo.
So, kung ako si Bonoan talaga, para lang pakita my good faith, hands off muna ako dyan. I'm on leave. Tama. Oo. Tama. Imbestigahan nyo. Kung talagang wala siyang kinalaman, sabihin niya, pati ako, imbestigahan nyo. Magli-leave ako. O, di ba? Magaling yung anak niya. Di ba yung anak nga niya, nagsalita na rin eh. Sabi Ni niya Bonoan? Hindi po, anak ni Presidente Bongbong. Ay, oo. Marcos. Yun, maganda yung naging impact nun. Yung bata. Oo. Sabi niya eh. Hindi naman pwede. hindi naman impacto. Hindi naman, pero attorney, nakakatawa na sinabi niya, hindi naman pwedeng kami mismo imbestigahan namin sarili Tama namin. nga, tama diba? siya. Kaya nga pinuri na natin si Sandro, di ba? Pinupuri ko rin si Laila de Lima. Di ba? Di ba? Sabi ko, Yun. tama siya. Hindi dapat bakit magta-tricom na naman, di ba? Kinwestiyon niya. Don't waste time. Oo, tayo naman parehas dito. Pag tama, pinupuri natin. Ang dapat kay Secretary, di ba ang may negosyo naman siya, yung bangus? Opo. Oo, doon na muna siya. Oo nga. Kanya ba yun? Abunuhan niyo muna, sir. Ha? Abunuan mo na? Abonoan? Abunuan. Hindi ba kanya yon yung bangus? Yung bunuan bangus? Ayan, alam ko. Hindi yata kanya. Iba Kapangalan yata yun eh. Kapangalan. Oo. Ay, ambot. Sa mo, attorney. Ambot sa ibon lubot. Ay, nako. Ay, nako. Ayan. Ang gulo talaga nitong flood control. Pero para sa akin nga, Opo. ay lahat imbisigahan. Bakit na? Alam mo, may nagsasabi tuloy, ewan ko kung totoo, hindi naman siguro, na kaya daw ayaw masaling ni Pangulo ang mga kongresista. Natatakot siya, baka ipa-impeach daw siya. Hostage ba ang ating Pangulo? Hindi naman. Hindi kaya nga, hindi ako naniniwala, pero para sa akin, bakit ganon? Kasi di ba, lifestyle check daw. Etong hepe ng customs natin, Opo. sabi na niya agad, yung pinag-uutos na lifestyle check ng Pangulo, mahirap yan. Defeatist agad ang attitude. Yun agad ang attitude eh. Lagi niyang agad, sinabi na niya, mabigat ang problema at ang mga kaharap natin, ay mga smuggler na maraming resources. Hindi natin kaya. Anong klase naman? Yan ang sinasabi ko na kapag mahina ang leader, mahina rin yung mga tauhan. Ito ba, sabi niya hindi akong nagmi-misquote. Iko-quote ko na yung mismong sinabi niya. Opo. Ayun, the problems inside the BOC. I-translate mo nga sa Tagalog. Nako. Oo. Para tayong nangangaral ng mga dalisay na ebanghelyo. Ayan. The problems inside the Bureau of Customs. Sige, Ang problema po sa loob ng Bureau of Customs are really tremendous. ay talagang katakot-takot. Yeah, tama. And this has been caused At ito ay nagkakahalaga through the years and the decades. na napakahabang panahon. Sabi niya, even as it is, Kahit kami, ganun din. we're confronted by powerful people Ay nilalabanan ng mga mas malaking tao behind smuggling activities. sa mga masasamang gawain. Yeah. We need resources to do our job, sabi Kailangan niya. namin ng budget para gawin ang trabaho namin. Humihingi pa ng budget eh, no? Hihingi pa. We're up against groups of people Kami ay para sa mga taong masasama. Ayan, group of people na masasama. who have more resources and power than us. Yung may mga maraming pera na kagaya nila, lalo Yeah. na nang higit sa amin. Yun, no? Ibig sabihin, sa madaling salita, Opo. 3 salita lang pwede niyang sabihin eh. Ano po Ang yun? dami pang paligoy-ligoy pa eh. Oh. Hindi ko kaya. Mag-resign ka na mo! Hindi naman, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Patay na tayo dyan.